Hello po mga kababayan, dito muna kami sa tambayan ng magandang cottage po sa Kitwinan Ranch. Ipakita ko sa inyo yung paligid po ng Kitwinan Ranch. O, di ba? Napakataas dito. Yan, nandun yung mga tower ng mga cell sites po. Cell sites sa tower. Yan, para yung signal ng mga cellphones natin ay malakas. Di ba? Si Kuya nandun. Magsi-CR daw siguro. Yun, may manukan pala dyan, no? Mga panabong. Panabong ng na manok. O, di ba? Ito yung mga kaibigan natin. Snack muna kami ng chicharon. Ito, masarap siya, sir. Ayan, paborito namin, chicharon. Gawa siya sa kuwan po. Shrimp. Krupek. Yan ang usal namin sa katanghalian namin kahapon. Sarap. Napaka-crispy po niya. Dahil sa biyak. Snack muna kami dito. At maghanap buhay. Kahapon to lang. Diba? Habang sila ang kakanta ng buhay, inumin yung malang. Di ba? Kaya Kitwinan kahapon Ranch. yung mag-Jollibee tayo, Mga bumawi kababayan, talaga. napakaganda. Ito magkakape. Wala na, hindi na pinag... Di ba? Snack namin dito, Krupek. Di ba? Nakita natin yung picture nila, kaganda ng picture. Samantalang kami, naligaw pa nga. Napakagandang lugar, mga kababayan. O ngayon, kwento ko lang sa inyo yung mga latest ngayon na balita. Ito, sabi dito sa report ng Manila Bulletin, First Lady Lisa Marcos hits plot full of holes amid revived drug use allegations. So nag-react na po si First Lady Lisa Marcos. Ayan o. Lisa Marcos described as fake news following renewed allegations linking her and President Marcos to illegal drug use. Malabo pong maniwala yung mga tao. Kitang-kita po sa itsura pa lang. Sabi ko nga po many times, ang isang addict gumagamit ng marijuana, cocaine. Kitang-kita po sa sa itsura, pumapangit kahit gwapo. Kahit gwapo, pumapangit, pumapayat, nangangayayat, at nagbabago yung behavior niya. Yung dating mabait, nagiging violent siya. At laging mainitin ang ulo. Alam naman natin yan, kahit i-search ninyo, lahat ng mga tao, may pamilya na nalulung sa droga po, makikita mo sa kanyang physical manifestation po. Malabo sa pamilya Marcos. Pag tiningnan mo yung kanilang itsura, yung kanilang behavior, malabo ang paggamit po ng pinagbabawal na gamot. Maniwala pa tayo yung mga critics niya. Alam na ninyo kung sino yung mga critics niya. Baka sila, may kasabihan sa amin po sa Bicol, ang matinao mag-inibo. Yung mahilig magbigay ng mga akusasyon, gumawa ng mga akusasyon, sabi daw, yun may gawa. Most of the time yun may gawa. Comes now the saying, old saying sa amin sa Bicol, pag matinao ngayon mag-inibo. Ay ibig sabihin sa Tagalog, pag ikaw ay mainakusa, yun ang may gawa. So sabi dito, in back-to-back post on Facebook and Instagram, past midnight, November 19, the First Lady shared photos from her meeting with the foreign film producer, director, and cast members currently shooting a movie in the Philippines. Sabi po ng ating First Lady, she said, the film makers praised Filipinos for being genuine and kind, adding that they hope to bring more Hollywood projects to the country. We didn't talk about the script of their movie, and I bit my tongue because I wanted to say welcome to entertainment, Pinoy style. Only in Pinas will you find a plot full of holes in actors who cannot deliver any climax that leaves entire communities underwater, sabi po niya sa kanyang sinulat na sa post niya po, mga kababayan. Sabi niya, let's not even talk about fake news. Ayan ang post niya. Ayan
Ito kasi, fake news itong post. Inilagay lang mga kababayan ito, pinost ni First Lady Lisa Marcos para pasinungalingan niya na hindi siya yung nag-post nito. Pero maganda yung mensahe rito. Sabi niya, sabi sa caption, "I won't argue with you anymore because after all, you're my husband, sister, and I respect mommy," referring to Imelda Marcos. Pero yung mga statements mo, fake. Kasing fake ng mukha mong ritokada. Tapos, ang nakasulat na nakakode, si Lisa Araneta Marcos. Hindi man siya po yung gumawa nito. Pero just the same, shinare niya po ito, pinost niya to inform the public na hindi siya po ang gumawa nito. Wala siyang hilig sa mga ganyan. Pero truthful yung nakapost doon po na ritokada. Alam niyo na kung sino yung ritokada, mga kababayan. Pakita ko muli yung Mayon Volcano. Kasi yung clouds, medyo pawala na yung clouds. Gumanda yung yung view natin sa Mayon Volcano. Tapos doon, kabundukan po, dagat. Yung bundok doon, Legazpi City po yon. Eh, nakikita doon na mga buildings, yun ang sentro ng Legazpi City. Yun yung Legazpi City Boulevard. Tapos yun yung Sleeping Lion na tinatawag, yung bundok doon na nakikita po ninyo. Yan. Tapos ito yung Legion Hill, kung saan yung airport po makikita dyan, Legazpi City Airport. So makikita niyo mga niyog dito dahil sa pagtama ng bagyong Juan, makikita niyo po yung niyog. Medyo nasira yung mga dahon po ng mga niyog. Yan. Yan ang peak po ng Kitwinan Hill. Nasa Kitwinan Hill po kami. Yan ang peak mismo. So sa Legazpi City, yung peak na yan, nakikita po siya mismo. Ayan, nakikita sa Legazpi yung peak ng Kitwinan Hills, kung saan nakalagay yung mga towers ng mga telephone companies, pati yung tower ng National Power Corporation. Yan. Bandang doon, yung bundok na malayo nakikita, Sorsogon City po yon, ang kabilang bundok, Sorsogon, province of Sorsogon. So, i-zoom in natin. Ayan, di ba? Kita yung Legazpi City po. Yung mga building na yan, yan ang Legazpi City na tatanaw dito sa malayo, sa bundok ng Kitwinan Hills, sa Camali Galbay. Ayan. Di ba? So that ends our short video, mga kababayan. Silarte Maravillas. Bye-bye po. God bless.